Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. PBBM tiniyak sa mga magsasaka at traders na tinutugunan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Yan ang MBC TV Network News ni Les Narciso. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Benguet Agri-Pinoy Trading Center na pangunahing bagsakan ng mga gulay sa Cordillera. Isa ang BATSI sa pinakamalaking vegetable trading hub sa Luzon kung saan bumibili ang mga wholesaler, retailers at middleman na nagdadala ng gulay sa iba't ibang bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila. Personal na inalam ng Pangulo ang sitwasyon doon kasunod ng mga ulat na maraming nasasayang na mga ani nitong mga nakaraang araw dahil walang namimili at hindi na ibibiyahe. Gayon din ang pagbabago ng presyo dahil sa supply at demand. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos sa mga magsasaka at traders na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Binanggit rin ito ang mga nauna ng hakbang gaya ng pag-waive ng toll fee sa mga truck at pagtanggal ng charges ng LGUs, gayon din ang ipinatupad na 10 piso kada litrong diskwento sa diesel para sa PUVs. Pag-aaralan rin anya ng gobyerno ang mga mungkahi ng mga nagtitinda ng gulay kung paano pa sila matutulungan at para na rin matiyak ang sapat at murang supply ng pagkain. Mabuti at nakausap ko yung mga iba na nagtitinda rito para yung kanilang mga suggestion kung ano sa palagay nilang kailangan pang gawin. Kaya patuloy ang aming pag-aaral at patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na lahat ay makakaramdam ng tulong ng pamahalaan ngayon sa dinadaan natin na problema at sa krisis na naging bunga ng gera sa Middle East. Para sa MBC TV Network News, ito si Les Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Mayon Volcano, patuloy ang pag-aalboroto sa ika-104 na araw. Patuloy ang effusive eruption ng Mayon Volcano sa ika-104 na araw ng aktibidad nito. Naitala kaninang alas 4 GMT ng madaling araw ang pag-agos ng kumikinang na lava pyroclastic density currents o tinatawag na uson, at madalas na pagguho ng mga bato mula sa bulkan. Nanatili sa alert level 3 ang estado ng bulkan, na nangangahulugang may patuloy na pag-aalboroto at posibilidad ng lalo pang paglala ng aktibidad. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone upang maiwasan ang panganib sa buhay ng publiko. Patuloy ding pinaaalalahanan ang mga residente na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga awtoridad. Bago tayo magtapos, mula sa bumubuo ng MBC TV Network News Update Year 2, bumabati sa inyo ng isang happy birthday ang aming kasamang si Denise Honrado, at siya ay mapapanood ng aming programa tuwing Miyerkules. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.